Muling paalala ng mga otoridad, bawal ang paghuli at pagbenta ng mga hayop o lamang dagat na nanganganib ng maubos. Sa Pagadian City, yung isang lalaki na huling nagbebenta umano ng coral at stalactites ang na-inquest na para sa patong-patong na kaso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Na-inquest na para sa kasong paglabag sa Cave Act of 2001, Fisheries Code of 1998 at Wildlife Act sa Earl Rasco. Magandang araw po. Sa bahay niya sa Lumdia District sa Pagadian City, natagpuan ng raiding team ng NBI at DENR ang iba't ibang klase ng corals. Hindi ko alam bawal magbenta yan. No comment na. Gano'n na po kayo katagal nagbebenta sir? 1 year na siguro. 1 year. Hindi ko alam. Saan dito lang sir o nag-i-export din? Wala, no export. Dito lang. Mga ibang collection lang. Wala tayong magawa doon. Anuin ko na lang. Bukod sa mga coral, nakita rin ang mga stalactite na ito. Ito ang halimbawa na stalactite na tanging sa mga kuweba lamang makikita. Ang isang ito halimbawa, bago raw naging ganito ang kanyang size, millions of years ang inabot. Dahil nabubuo lamang ang ganito o napuform lamang ang mga tulad nito mula sa patak-patak ng tubig na may kasamang mineral. Meron siyang mga cultural value yung mga yan. Besides, aside from that, yan kasi mga pinagkakabit-kabitan ng mga bats natin. So yung mga bats natin yan mga pollinators, especially sa mga durian. May nakita ring carapace o talukab ng hawksbill turtle at triton shell na itinuturing ng critically endangered species. Pag marami na yung starfishes, crown of thorns, ang ibig sabihin nun, you don't have the population. Kasi ito yung nagko-control. So in other words, sila yung umitigil sa pagdami ng balance of ecology, ito yung... Why do we eat the starfish? Yeah. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9, in demand ang mga coral sa Pilipinas at sa ibang bansa, lalo na ang red at black corals na nagsisilbing natural habitat ng mga isda at iba pang marine life. Aside from being ginagamit sa decoratives and jewelries, marami ding varieties ay accordingly ginagamit bilang ingredient sa sa medical ingredients po, sa in the manufacture of mga different medicines, especially yung red corals at yung mga black corals ay mostly ay for jewelry. Na-recover din ang mga nakabalot ng taklobo na nakatakdasan ng ihatid sa Pasig City. International yung negosyo. So meron tong sa Japan, may iba pang country. Internet and transactions ito. Isa-isang binalot ang mga nakumpiskang corals at iba pang marine product na nakuha. Sa Minglanilla, Cebu naman, aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga shells na paubos na rin ang nasabat sa isang random highway inspection. Galing daw ang mga kargamento sa Zamboanga City at dadalhin sana sa Talisay City. Katwiran ng 2 driver ng truck, hindi raw nila alam na mga endangered shells ang karga nila. Kakasuhan sila ng paglabag sa Fisheries Code. Mahigit 70 ibong mayna naman ang nasagip sa Quezon, Southern Palawan. Ayon sa tagapagpakain ng mga ibon, inutusan lang daw siya ng amo niyang dalhin ang mga mayna sa gubat para hindi makita ng kanilang mga kapitbahay. Endangered na rin ang mga mayna, kaya bawal hulihin at ibenta. Iniimbestigahan na ang insidente para makasuhan ang mga taong nasa likod nito. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.